Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At once again po, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Tukmol at taing Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte Carpio ang talangkay anay na garapatang pusit. No? At ganun din po si Palace Press Officer at current USEC ng PCO si Attorney Claire Castro. Nagpapatutsadahan po itong dalawa na ito. So unahin natin yung sinabi ni Tukmol na taing Vice Presidente ng Pilipinas si Sara Duterte Carpio. Sinabihan niya po si Yusek Castro na gigo. Di ba? Ano po yung gigo? Sabi niya, garbage in, garbage out. Kasi lahat daw po ng lumalabas sa bunganga, sa bibig ni Yusek Castro o Attorney Castro ay basura. Garbage in, garbage out. Ayan ba yung isang ugali o dapat ugaliin ng isang abogado? Hello, Supreme Court. Ang tagal na ng disbarment. Lalo na to, nagkakalat. Ang daming chances na dapat ng aksyonan ang disbarment nitong si Pusit. Naalala nyo ito, itong si Tukmol na Vice Presidente, yung nagwalwal siya doon sa opisina ng kanyang kapatid doon sa House of Representatives. Sinasabi niya tungkol doon kay Attorney Zuleika Lopez na siya daw ang abogado. Siya ang abogado ni Lopez. Hindi niya ba alam? Conflict of interest yan, pinagbabawal yun. O doon pa lang dapat madisbar na siya Dapat matanggal na siya Vice Presidente dahil hindi niya alam yung talagang trabaho niya. Di ba? Ayan ang Vice Presidente ninyo. Tukmol talaga. Ngayon, sinasabihan niyang basura si Yusek Castro dahil lahat daw po ng namumutawi sa bunganga ni Yusek Castro ay mga basura. Yun naman pala no? Garbage in, garbage out. Kasi itong si Yusek Castro sumasagot po sa mga patutsada niya. Lalong-lalo na yung sinabihan niya na magpinsan niyang si Franz Castro at si Claire Castro. Bastos si Sara Duterte ay isang halimbawa ng kabastusan na hindi pa patularan, panoorin at pakinggan ng mga kabataang Pilipino. Kasi po hindi po ito 100% Pinoy. Kaya wala po itong good morals and right conduct na talagang kulturang Pilipino. Ito po ay may lahing Banyaga kasi yung tatay niya yumutyot ng Banyaga. Ayon. At gustong-gusto nila na makasakit, makapanakit ng mga totoong Pilipino. Diba? Sila kasi po mga mararahas. Gusto nilang pumatay. Nakita nyo si Polong? Nakita nyo yung ginawa ni Sara Duterte na binugbog niya, sinapak niya kaagad yung sheriff nung may problema sila doon sa bayan nila? Ayaw nila makuha sa diplomasya kundi with the fist. Gusto nilang manakit, pumatay ng kapwa Pilipino kasi hindi po sila mga purong Pilipino. Diba? Love na love pa nila ang mga Tsekwa. Ngayon sasabihan niya garbage daw. No, kasi wala daw masabing mabuti si Yusek Castro kasi wala daw mabuti, walang ginawa ang presidente para sa kaunlaran at kapayapaan ng bansa. Kaya puro daw po basura ang lumalabas sa mga sinasabi ni Yusek Castro. Wow! Ang galing mga kababayan. Bakit nga naman basura? Kasi ikaw, Tukmol at taing Vice Presidente ng Pilipinas at yung mga minions mo, kasi po, kayo po ay yung tinatawag na dumpster. Tapunan ng mga basura. Di po ba? Kayo yung taga-salo
ng basura. Parang sa inodoro, ang sinasalo nyo ay mga ano. Oh. Di ba? Kayo yung tagasalo ng mga dumi ng tao. Kaya nga, kayo ay basura, mga basurahan. O, di ba? Back at you, bitch. Di ba? That hurts. Tumawag ka ng garbage in, garbage out kasi mga basura lang ang lumalabas sa mga bunganga ni Yusek Castro dahil walang siyang maipalabas ng mga proyekto ng Pangulo. Yung mga failed promises na hindi nakamit. Ano bang pinangako sa taong bayan? Wala. Hanggat maaari maibsan, matugunan ang pangangailangan ng tao na ngayon ay ginagawa ng Administrasyong Marcos. Pero ikaw, ano na ang nagawa mo na patuloy na pinapipinabangan ng mga mamamayang Pilipino? Wala. Ano kundi ano? Puro paninira. Sinabi mo yan. Sisiraan na namin ang kapatid mo. O, di ba? Mayroon daw siyang alam paano ibababa tuluyan ang presyo ng bigas sa 20 pero hindi niya sasabihin kasi ayaw niyang tulungan ang Marcos administration. Ano po ang sabi natin dyan sa ating vlog? Ginugood time lang kayo niyan. Tukmol yan eh. Wala ngang alam yan. Sa DepEd niya, pumalpak, nag-quit. Tapos sasabihin niya, may alam siya paano ibaba ang presyo ng bigas sa 20. Tukmol mo. Di ba? Sino ang garbage ngayon? Kung garbage si Yusek at si PBBM, saan tinatapon yung garbage? Kayo taga-salo eh. Kung garbage man yung lumalabas sa bunganga ni Yusek Castro, saluhin mo na. Kayo yun eh. Kayo yung taga-salo ng mga dumi. Di ba, Yusek Castro? Tama, mali. Di ba? Basura kayo eh. Basurahan kayo. Kaya saluhin nyo yung mga basura. Isama nyo na yung isang reporter dyan sa Malacanang press corps. Kasi yun din ay basura. Itapon yan. Di ba? Ang lakas magsalita ng garbage in, garbage out. Pero yung garbage out, paano itatapon yon? Sinong sasalo? Di ikaw, di manalamin ka, di ba? Sabi pa daw niya kay Yusek Castro, dapat si Castro humalap sa salamin at kausapin niya sarili niya at sabihin na hindi ko nababanatan ang kalaban ng mga nasa gobyerno. Tanga! Tapos ikaw, panay ang bira mo, gusto mo ikaw lang. Kasi gusto mo ikaw ang maghari-harian. Uwe, walang ganon. Ikaw yung produkto ng warlordism mo. Tangina, warlord daw. Si Adjong at Ortega. Kung basahin nyo yung definition ng warlord, sabi niya, ibang-iba po sa definition ni Google AI. Sa definition na niyang warlord. Sabi niya, yung warlord, si Adjong at Ortega ay produkto ng dinastiya. Diba, tukmol na tukmol talaga. Diba, Banat Boy? Tukmol na tukmol talaga ang BP ninyong Sara Duterte. Ngayon, kainin mo yung basura. Kasi kayo ang tagasalo ng basura eh. Basurahan kayo eh. Inodoro kayo eh. Diba? Kayo yung tagasalo ng number 1, number 2, number 3. Ano yung number 3, Tokis? Di yung sinuka. At iba pa. Diba, Banat Boy? Yan. Babanat ka kasi hindi mo alam ang binabanat mo. Wala talaga mga kababayan. Kaya nga tinawag kong tukmol. Naalala ko po mga kababayan, mga kaibigan yung tukmol. Nung bata kami, doon sa lugar namin, sa kanto, sa street namin, yung mga tawag namin sa mga barkada namin, "Hoy, tukmol!" Tukmol ka talaga. Di ba, Banat Boy? Tukmol. "Hoy, Miron! Hoy, Mokong!" Si Duterte, tukmol. Ano po yon? Malaking tanga. Islang word yun ng tanga eh. Saka bobo eh. Tukmol. Tanga at bobo equals tukmol. Yun po yung inyong vice presidente. Tukmol. Ngayon, sumagot naman po si Yusek Castro. Ano ang sabi ni Yusek Castro?
Kasi itong si Sara Duterte, sabi niya, alam ko naman paano pababain ang presyo ng bigas pero hindi ko sasabihin. Ayaw kong makipagtulungan sa gobyernong Marcos. O, di ba ikaw ang nagsabi na nung sinusuyo mo ang Pangulong Marcos noon? Pangulong Apo BBM, ako ang kunin mong bisi. Makikipagtulungan ako sa'yo. Ikaw ang nangako, pero ikaw ang napako. O, di ba? Sinungaling. Uling-uli. Si Puset, sinungaling kasi naninira lang. O, mga tanga o mga tukmol ang maniniwala dyan. Oo. Ano ang sabi ni Attorney Claire Abante? Palasyo kay BP Sara. Huwag maging asal bata. Tang ina Ang tanda-tanda mo na, asal bata ka pa pala. Ibig sabihin, wala kang pinagkatandaan, no? Na-stuck ka sa pagiging 5 years old. Pero ang tanungan natin, are you smarter than the 5th grader? Hindi, kasi 5 years old lang siya. Tukmol pa. Bakit po nasabi ni Yusek Castro yan? Huwag maging asal bata. Quote, dahil sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo, ito ay nagpapakita lamang ng isang makasarili. Correct. Makasarili po si Pusit. Oo, tanging yung sarili lang niya ang gusto niya. Lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Yung po yung laro ng mga batang babae noon. Di ba kayo naglaro din kayo niyan? Mama, Papa, gusto kong ganito. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganito. Di ba pumapalakpak pa nga kayo habang naglalaro kayo ng ganyan? Lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Klak, klak, klak. O, ganun po yung laro ni Sara Duterte. Pero, tinutuon niya po. Yung laro-laro lang noon na dapat hindi seryosohin, sineryoso niya. Remember, yung pangbabraso niya sa dating Speaker Alvarez, pinatalsik niya, inamin ng tatay niya, biruin mo, mayor ka lang, pinatalsik mo yung national, isa sa mga leader sa House of Representatives, speaker pa. O tapos si Attorney Zulaika Lopez, ginawa nilang city manager doon sa Davao City, sabi ng tatay niya, hoy, hindi pwede yan. Hindi pa niya nakukuha yung prescribed years base sa patakaran. Hindi, kung hindi ako kung hindi, ganito. Diba? Spoiled brat, nagtatantrum pag hindi niya nakuha yung gusto niya. O tulad nito, hindi niya nakuha ang gusto niya, yung helicopter na uwi balik sa Davao City para daw patulugin yung mga anak niya. O, nung na-call out siya, pinatigil, sabi niya, pangako yan ni Bongbong eh. Hindi siya binigyan ng confidential fund. O, nagmaktol. O, tapos hindi nila patalsik si speaker, nagmaktol. Kung ano-anong pinagsasabi, tambaluslos, kung ano-ano. O ngayon, siya pala ang may ambisyon. Ibalik natin yung sinabi niya. Sa imong ambisyon, tukmol, wag kang tambaluslos. Oo, yun. Buti nga sa'yo. Ha? Kung ano man ang kaalaman na meron kayo para sa taong bayan, ito ay dapat agad-agad na isinasagawa at hindi dapat tinatiming. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman sanang maging asal bata ang vice presidente. Correct. I agree. Tama po yan. Asal bata. No? Ayaw makipagtulungan. Ano ibig sabihin yan? Selfish, self-centered, narcissistic. Wala siyang pakialam sa mga Pilipinong naghihirap. Hayaan nyo sila. Bayaan nyo silang maghirap, mga PI yan, mahihirap sila. Di ba sinabi ng tatay niya yan? Sa mga jeepney drivers doon na nag-i-strike, PI kayo, mahihirap kayo. O di ba? Nang aalipustan ng mahirap. Kasi bakit? Sila punong-puno ang bahay nila ng pera, luxury, lifestyle ang gamit nila. Tingnan mo yung common law wife ni Digong. Yung kanyang half-sister. Di ba? Si Build and Wake and Bake. O paano ka makakapangibang bansa ng 8 bansa ang lalakaran mo? Saka kumuhang panggastos. Di ba? Ganyan sila kagago. Ganyan nila ginagago ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Meron ka palang alam, pero ayaw mong makipagtulungan. Ano ka? Asal bata. Kasi bakit? Gusto niya ako ang gawin yung presidente. Para ako lang ang may kakayahan. Sa akin lahat ng atensyon. Kumbaga, malulungkot siya, magwawala siya kung walang papansin sa kanya.
KSP, kulang sa pansin, kulang sa atensyon. May sakit ka yatang ADD. May sakit ka, no? Psychopath ka ba? O, di ba sabi ni Attorney Lorna Kapunan? Di ba? Lunatic ka, baliw ka, certified baliw, sabi ni Ramon Tulfo. Kasi bakit? Makasarili. Ayaw tumulong. Hindi niya rin natupad yung pangako niya kay PBBM na tutulong ako sa gobyerno mo. Ano ngayon? Oh, 'di ba? Yan ang totoong budol. Yan ang dapat sabihin sa iyo. Don't change the topic, girl. A promise is a promise. 'Di ba? Yan ang sabi mo kay Ortega eh. Don't change the topic, boy. A promise is a promise. Hindi natupad ang pangako, edi balik natin sa iyo. Don't change the topic, girl. A promise is a promise. And you did not fulfill your promise. You said give you more than 100 billion pesos and you will fix the problem in depth within 6 years. What did you do? 2.5 years, I quit. Meaning, you're just a loser. Diba? You are just a cocky bitch. Masyado kang white trash, no? Na hindi mo naman alam ang pinagsasabi mo. Yung warlordism mo, sinabi mo, dynasty. Hindi niya naintindihan yung ibig sabihin ng warlordism. Ay, nako, naturing ang abogado. O ngayon, binanatang ka. Huwag kang mag-asal bata. Mas maganda dyan, huwag kang mag-asal burak. Kung may maitutulong ka, tumulong ka. Hindi, ang gusto niya sa kanya ang glorification. Everybody must bow down to her to give glory to her. Feeling niya, mataas pa siya sa Diyos. Yun po yun, mga kababayan, no? Nakakahiya. Asal burak, asal putik, asal garapatang anay. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.